Isa na naman pong kababayan natin na treasure hunter ang nakakuha ng posibleng mamahaling uri ng kayamanan. Anong kayamanan ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong topic. Areho, nami bato na discover. Parehong color. Paminawan yung mayawa, ang usa bungol, ang usa bagting. No? Usap yung bagting, ang usa. Ang usa, parehara color, pero di yung bagting, oh. Pareho lang color. Pareho lang color, di yung bagting. Bungol. O pareho? Nasa dugdukon. Sa landasan gina ni lulus na. Claro. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw kada kayo amin. Luzon, Visayas, Mindanao, welcome back again sa aking channel. Nandito naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa kayamanan, Yamashita Treasure Hunting Topics. At ang ating topic po na napili ngayon ay tungkol po dito sa naipadala sa ating video na naman ng isa po sa nakakuha ng posibleng mamahaling uri ng kayamanan. Ito pong kanyang nakuha ay atin pong pag-uusapan kung anong klase po itong bato, metal, gemstone ba ito, precious stone ba ito, or precious metals ito na unprocessed pa. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon na isishare ko sa inyo. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay, mga subscriber, mga basher, haters. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagbabash sa atin. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no? At pakifollow na lamang po ang ating Facebook page. So patuloy po tayo, no? Walang break sa atin pong pagbabahagi ng kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army dito po sa bansang Pilipinas, na kung saan nagtago po ng iba't ibang klaseng kayamanan na nalut mula po sa Southeast Asia, mapaminahan man, mapabangko, mga kabahayan, o anong klase man na itong kayamanan, mapa-uncut precious stone, mga unprocessed metals, mga processed metals, precious metals, at saka mga semi-precious metals, semi-precious stones, antiques, kung ano-ano pang kayamanan ng kanila pong naidala at naikalat sa kabundukan po ng Pilipinas, ay ito ang ating pinaka-target at pinaka-hinahanap. Ang iba po sa atin ay nakakuha, hindi po nagbabahagi, hindi po nagpaparamdam. Ang iba naman ay nabigo sapagkat ganito po talaga, ganyan po talaga ang paghahanap ng itinagong kayamanan. Mayroon pong tinatawag na sayo at hindi para sayo. So ito na naman po ang ating pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga sinwerte, sa mga nakakuha, no? Puro na lang tayo sign, sabi ng mga comments, puro na lang daw mga markers. Ito pong ating mga pinapakita ay mga object, mga bagay po na posibleng magbibigay ng kayamanan sa ating buhay, makapagbago po sa ating buhay, na posibleng hindi po alam ng ating mga kababayang treasure hunter na ang kanila pong nakuha na mukhang bato lang, yun pala ay mas mahal pa ng ilang beses sa ginto o mga platinums, no? Hindi kasi natin nalalaman ito, namamalayan, sapagkat pag tiningnan po natin ay mukhang bato lang talaga ang ating paningin, at wala po tayong kakayahan na
alamin sapagkat napakarami pong proseso ang magpapalaboratory, magpapacertify at wala po tayong pera sa hirap ng buhay ngayon na mahal ang bigas, mahal po ang lahat ng bilihin, ay mas uunahin natin ang ating mga pangangailangan kaysa po yung mga bato na yan na kung saan wala po tayong budget para dyan sa pagpapalaboratory. So napakahalaga po itong atin pong ibabahagi sa inyong topic upang lubos na maintindihan po ng ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter, mga treasure hunter na ordinaryo na posibleng nakakuha na ng mga precious uncut stone o mga unprocessed metals na kung saan hindi lamang nalalaman, hindi alam ng atin pong ibang kababayan na ang kanila pong nasundot, natagpuan, nakala nila'y bato, ito pala ay mga kayamanan na. So sana ipakita po niyang video sa atin, na ipadala niya sa atin, na i-share niya sa atin, ay mapapansin natin na ang batong ikinumpara niya na magkaparehas ang kulay ay magkaiba ng tunog, no? Yung isang tunog ay medyo hindi bating tingin mo ay hindi siya matining, hindi matulis ang tunog. Yung tawag po nun ay clinch sounds, no? Clenching sounds. Yung parang bell ang tunog na matining, matulis, no? Bagting, kung sabi niya bagting ang isa daw ay bungol o hindi bagting. Diyan po sa mga ganyang klaseng testing, malalaman po natin, maiintindihan po natin na precious stone o hindi precious stone ang atin pong nahawakang bato, no? Sapagkat ang testing po ng mga uncut precious stones, kapag atin po itong binatingting, ay napakatining ang tunog na parang bell, no? Mabagting, no? Pag tinalian mo yan, binitay mo yan at binatingting mo ng bakal, matagal pong mawala ang kanyang tunog, nagbabagting. Yan po ay precious, no? Precious treasure. At posibleng ang kulay nito na kulay brown ay maihalin tulad natin na siya ay isang uri po ng meteorites, no? Posibleng ito po ay meteorites or gemstone, precious uncut gemstones, no? May mga ganito po klaseng mga gemstones na kulay red brown, at ito nga ay mga jasper stone na semi-precious gemstone na pag binatingting natin ay hindi maging kaparehas na ng tunog, no? Hindi ganyan ang tunog ng mga jasper semi-precious gemstone. Although parehas sila ng kulay, pero bato lang talaga ang tunog kapag binatingting natin ang mga jasper na kaparehas ang kulay niyan na red-brown. So may mga red-brown na diamond na galing sa kalawakan, no? Ito po ay tinatawag na meteorites. Maraming kulay ang meteorites. May mga black, may brown, no? At mayroon siyang parang may pagka-reddish na pag binatingting natin ay parang bakal. Maintindihan natin na siya po ay isang uri ng meteorites sapagkat para siyang bakal. Napakabigat, parang bakal talaga. Mas mabigat pa sa bakal yung iba, no? Sapagkat ang kanyang content ay may iron at may nickel. Yan po ang kanyang sangkap. Kaya napakabigat po ang mga ganyang klaseng mga bato, no? Hindi rin masasabing jade yan sapagkat ang jade ay transparent. Kapag napaslightan natin, karamihan po ng jade ay transparent. Kung jade man yan na red, na tinatawag na dalawang klase ang jade, yung tinatawag na jadeite at saka nephrite. Sa nephrite ay hindi rin ganyan ang tunog, no? Pag binatingting mo, hindi siya tunog bakal. Ang jadeite ay tunog bakal, no? So magkaiba sila, mas matigas kasi yung jadeite kaysa nephrite. Yun po yung sa jade. So yung tunog bakal na gemstones ay pumapasok po yan sa precious elements, precious minerals, no? Kabilang sa mga mamahaling uri ng bato kapag binatingting natin na matulis, matining ang tunog.
yan po ay posibleng meteorites, mga batong galing sa kalawakan, at yan nga ay diamond na kulay red-brown na meteorites, no? Diamond kasi ang tawag dyan eh. Yung iba black diamond, yan siguro brown diamond na meteorites, no? Kung carbon ang kanya pong mineralis, no? Kasi matining eh, matulis. So parang may halong metal sa loob, no? Pag binatingting natin, sobrang tining. Yan po ay palatandaan ng isang uri ng mamahaling bato, no? Hindi rin natin masasabing metal yan sapagkat bato nga eh. Sabi niya bato, parehas nga sila ng bato. So posibleng papasok yan sa meteorites na brown, red-brown na nagmula po sa kalawakan. Red diamond na red-brown diamond yung nabilong sa meteorites, no? Kaya ganun. Yan po ay analysis lang natin bilang research. Galing research po sa paghahanap natin sa Google, yung mga na-research natin sa Google na mga kulay po ng diamond na uncut na mula sa kalawakan. Marami pong kulay, may itim, may brown, may red-brown. Depende po sa na-develop na elements doon po, inclusions na elements doon po sa loob ng bato, mineralis sa loob ng bato, no? Kung paano siya nabuo. Nabuo kasi yan sa pamamagitan ng pressure, init, pressure sa ating mundo. Yan po ang pagbuo ng mga meteorites, mga diamonds sa kailaliman po ng ating mundo. Earth mantles, 150 kilometers, 200 kilometers, no? Inilalabas nga ng bulkan ang mga diamonds. Kasama yung kimberlites, doon po makukuha yung ibang butil ng diamonds. So, no, yan po ay napakagandang treasure, no? Advice natin sa ating ka-treasure hunter na nakakuha niyan, kapag may time o may oras o may pera, ay ipalaboratory yan. Kukuha ka lang ng maliit dyan, ipalaboratory mo sa University of the Philippines. 3,000 pesos lang, no? Mahigit ang palaboratory. At aalamin ninyo kung anong minerals ang nasa loob ng bato. At kapag nalagay doon na meteorites yan, carbon with silicon, nickel din iron, at namamagnet yan. Kung hindi naman namamagnet, yan po ay isang uri ng mamahaling klaseng gemstone, no? Na posibleng makapagpabago sa buhay po ng ating ka-treasure hunter na nakakuha niyan. So advice natin, ipalaboratory muna. At kung sigurado na precious stone yan, doon ka na magpapacertificate sa gemologist. Gagastusan mo na ngayon bago mo maibenta. Kasi sayang naman kung may bibili niya ng 20,000, 30,000, tapos ang halaga niyan ay billion. Abay, kawawa ka naman na ikaw ang nakatagpo niyan at para sa iyo yan, na ikaw ang naghirap para sa iyo yan. Tapos mapunta sa ibang tao na hindi naman naghukay, hindi naman naghirap, sila ang yumaman, ikaw naman ay nanatiling mahirap. So kailangan gamitin muna natin ito bago tayo gumalaw. So yan po ang ating advice, no? Huwag mo munang ibenta yan kasi sabi niya may bibili daw sana ng 20,000, 25,000 yan. Ay huwag muna, ipalaboratory mo muna. At kung matyak mo na ito po ay isang meteorites or isang gemstone na mamahalin, anumang klase yan, na matyak mo na yan ay mamahalin, gastusan mo na yan para ma-certify na ikaw ang may-ari, ma-certificate na ito po ang klaseng bato na ito ay legit. Saka po makapagpresyo ng mahal, pwedeng maibenta ng ilang milyon o bilyon sapagkat napakalaki po ang batong yan. Hindi po basta-basta yan. Kung sakaling pumasok yan sa red-brown meteorites, ay tiyak bilyonaryo ka sa ganyang kalaki, no? So maraming salamat po. Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa atin pong naibahagi sa inyo tungkol dito sa naipadala sa ating videos tungkol dito sa
posibleng kayamanan na natagpuan po ng ating kababayan. So sa lahat po ng mga magagaling, sa lahat po ng mga gemologists na nanonood, geologists na magagaling, pwede po kayong mag-comment sa inyo pong nalalamang idea, analyzation tungkol po dito sa nakuha niyang bato na posibleng kabilang sa itinago po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Hanggang susunod to po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap. Oh. Areho, nami bato na discover. Parehog color. Paminawan yung mayo ha, ang usa bungol, ang usa bagting. No? Kusog yung bagting, ang usa. Ang usa, parehara color, pero di yung bagting, oh. Pareho ras la color. Pareho la color, di yung bagting. Bungol. Okay, Rio? Kaya sa dugdukon. Na sa randasan, yun na ni lulusot na. Klaro. Hmm?